po natin ang mga mahalagang talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid sa daigdig o lalong-lalo na Kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating magawain. Kapatid, isimulan po tayo sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito. Sa ikalawang linggo po ng buwang ito ng Agosto, binabati ko rin po ang lahat ng ating mga kapatid na nagdaraos ng kanilang anibersaryo. Pasalamat sa pagkakatatag sa loob ng ika-67 taong pagkakatatag ng ating mga kapatid sa dako ng Bulacan. San Rafael, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, at San Jose del Monte, Bulacan. Kaya din po ang ika-6 na taon na anibersaryo ng ating mga kapatid sa dako ng Parañaque. Ang buong bayan ng Diyos sa loob ng Iglesia ng sa Buhay kay Kristo Jesus sa buong Pilipinas ay nakikisa po sa ating pagdiriwang na ito, na tinatawag din nating Pambansang Araw. Ito po ang kaganapan, katuparan ng isang formal pagtitipon-tipon at pagkasama-sama bilang bayan ng Diyos sa loob ng Iglesia ng sa Buhay. Sa pagkakataon pong ito ay lalako na po tayo sa ating banal na gampanin. Saan po nating awitin ang himig na IDB lamang, page 56. Siya na sa buhay lamang, Kristo Jesus, kanili at sungay, ng katwiran at katotohanan, kaligtasan.
Maria, sadyang maaaring mo. Ibigin mo lubos. Mahal mo sa iyong ibig. Isa-isip sa bawat sahig. Yaran niya sa pusa'y iuking. Ligtas sa ligalig. Ang dinig sa katotohanan. Si Kristo'y punong kahoy ng buhay. Batis siyang pinagkakaingan. Kaligtasan buhay. Mahalin mo sa iyong ibig. Isa-isip sa bawat sabik. Ang aral niya sa puso'y iuking. Ligtas sa ligalig. Page 62. Bahay ng Diyos. Ang anumang inuutos ng Diyos Amang nasa langit, ito'y dapat gawing lubos sa bahay niya ng mahigpit. Lakas itong nakasulat sa Biblia ay binabanggit. Liban dito ay wala na kabanayang magkakamit. Kautusan ay marapat mo lamang isang gawa.
diin ginagawa upang tayo'y masitan ka, paraisong inihanda. Nauutos ka ay marapat noon lamang isagawa habang buhay gagamanan ng nasito nakatanda sa bahay ay dadaloy ang maraming pagpapala magmumula sa Diyos Ama sa lungdugan niya. Ay marapat noon lamang isagawa habang buhay gagampanan batas ito nakatakda sa bahay kay dadaloy ang maraming pagpapala magmumula sa Diyos Ama sa lungdugan niya. Mga kapatid, isunod po natin ang page 54, Simulay. Babantayan kita sa bawat gabi, di ako papayag na ikaw ay mapin. Kainisang asa nasa iyong papuri ay di maaalis na bugtong at ibig. Aanin ang buhay kung di magiging tapat, utos at tungkulin na aking tinanggap na mag-aalaga ng kawang Manila sa mata ng Diyos ay huwag mag-alala. gagamutin ang mga sugat mo kung ika'y maglisod sa tulig.
bato. Palalaksin kita sa mga isip ko, puso'y kaaliwingan ni Kristo. Aalhin ang buhay kong di magiging tapat, utos na tungkulin na aking tinagat na mag-aalaga, nagkawang marilan sa mata ng Diyos ay huwag aalalayan ka sa iyong paglalakad. Napatanglawan ko ang iyong nilalandas. Hahaglangan lahat ang masasama mga ng iyong kaaway na magpapahamak. Ang buhay ko di magiging tapat, utos na tungkulin na aking tinagat na mag-aalaga ng kawang marilat sa mata ng Diyos ay huwag mag-alala. Mga kapatid, ang ating pong panghuling awit, page 48, di masayod ng isip. Aming pinupuri ang banal mong pangalan, kadakilaan mo magkakailan pa man. Biyayang kaloob mo, di masayon ang isipan. Ikaw lang ang Diyos na di mabantayan. Ito lang ang tanging sa'yo'y aming dalhin, ang pasalamatan ka ng bayan kong kasi. Kagandang loob mo ay mananatili, walang magbabago sa pagkakanbili. Patuloy ka namin, niluluwalhati at parangalan ng bagong awitin. Mataas na papuri ay palaging sasambitin. Tingin mo, Ama,
ikaw aming hain. Ito lang ang tangis sa'yo'y aming gawin. Ang pasalamatan ka ng kayang mong kasi. Gaganda ang loob mo ay mananatili, walang magbabago sa pagkakandili. Ito lang ang tangis sa'yo'y aming gawin. Ang pasalamatan ka ng bayan mong kasi. Gaganda ang loob mo ay mananatili, walang magbabago sa pagkakandili. Walang mababago sa pagkakandili. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananap. At ating pong damahin ang presensya ng ating Panginoon. Sama-sama natin iuko ng ating mga ulo at tayo po ay tumalangin sa ating Panginoon Diyos. Panginoon namin Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilanupong mga hamak at mga walang kabuluhan pong mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangayong papa naman ang aming mga puso. Kumikilala, tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, nagkapasalamat po kami sa iyo. Ang walang hanggang pasalamat sa iyong mayamang pag-ibig at pagkapala na walang sawang pinagkakaloob po sa aming mga kalagayan. Ang buhay at lakas na iyong ibinigay, ang lahat ng mga bagay, siyang dahilan upang patuloy po kaming mabuhay, makaraos, at magpatuloy sa landas ng aming mga buhay. Anupat sa lahat ng araw at sandali ng aming mga kalagayan, ikaw ang Diyos na nagpala sa amin, tumangkilik sa amin, nahabag sa amin, humupkop sa amin ng iyong saganang mga pagkapal. Dakilang Ama, hindi lamang po ang mga material na bagay na aming tinanggap mula sa iyo ang aming pong pinagkapasalamat, kundi ang higit sa lahat na di po namin malimot ipagpasalamat at aming pong alalahanin at kilalanin. Isang malaking utang na loob ay ang salita ng buhay na minsan noong pinapagliwanag sa aming mga kalagayan. Mula po sa dako ng kawalan ng pag-asa, mula po sa lilim ng kamatayan ay binuhay mo po kami para sa isang panibagong bukas. Hinango mo po kami sa kapangyarihan ng dilim at inlipat mo po kami sa kaharian ng iyong anak ng pag-ibig. Ginawa mo po kaming bansa ng mga banal,
saserdote sa iyong banal na harapan na nag-aalay ng hain ng pasalamat. Ginawa po kaming iglesia ng Diyos sa buhay sa pangunguna ng aming Panginoong Hesukristo. Sa bansa pong ito ng aming sinilangan ay iilan kami sa iyong hinirang at pinili ay binukod sa bunton ng maraming mga taong hindi nagkapalat na matawag sa iyong marangal na pangalan, ang pangalan ng Diyos na buhay. Dakilang Ama, dahilan po sa kapalarang ito na naganap sa bawat isa sa amin, ay wala po kaming maaaring ibayad o itumbas sa iyong mayamang pag-ibig at mga pagkapala. Kundi mali madalaman po ang sagritong mga kaparaanan na sa tuwing sasapit ang sandali at oras ng aming pananambahan, ay mabuklod ang aming mga puso't damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo. Magkaisa kami ng aming pag-iisip upang sa oras na ito, dakilang Ama, ay amin pong ipahayag ang mataas na papurit pagluwalhati sa iyo. Sinasamba ka ng bawat isa sa amin nang naaayod po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, narito ko ang iyong mga anak. Bukas ang aming mga puso sa pagharap sa iyo. Ang aming paghahandog at paghahain, ang aming mga pakikiusap, ang aming mga daing, ang aming pagkatao, maging ng mga lihim na bagay ng aming mga buhay ay hayag sa iyong dakilang harapan. Sa aming pong paglapit sa iyo, dakilang Ama, ay nagkatapat po kami sa iyo na mga tao po kaming nilikha mong mahihina at marurupo sa ganda ng aming mga sarili na digat na rin ay nagkakamali at nagkakasala, nakagagawa ng mga bagay na di nararapat, likha ng aming mga kabiglaanan, likha ng aming mga karupukan. At dakilang Ama, sa oras na ito, upang kami po na yung mga anak ay maging katanggap-tanggap na sumbitla ng iyong maluwalhating pangalan, karapatan, nataglay, na dumakila sa iyong banal na harapan. Naway igawad mo po sa bawat isa sa amin ang iyong manal na pagkapala, ang iyong santong bendisyon, si kalilinis at si kapagkapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Amen. Dakilang Ama, alalahanin mo po ang pangangasiwa ng mga lalaki at babaeng nirang mo sa huling kapanahunan ito. Ikaw ay nagkaloob sa amin ng mga pinuno, mga tagapangasiwa, sa salita, sa ministeryo, at sa mga gawain sa loob ng iyong banal na kulungan. Sa panguna po ng aming punong lingkod, Kapatid Ruel B. Santiago, kami na kanyang kasama sa gawain na nananatili hanggang sa mga huling panahon ito. Dakilang Ama, yamang ipinagkaloob po sa amin ang kapangyarihan ng iyong salita. Ang hiwaga ng kaalaman at karunungan ay patuloy mong igawad sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming mga bibig na masaysay namin na may buong linis at katapatan sa gitna ng iyong mga anak ang iyong mga katotohanan at magkaroon ng bisa sa kanilang mga buhay, sumiglas sa gawaing paglilingkod. Malinis kami sa aming mga kamalian, magkaroon kami ng karunungan at kayamanan at katalinuhan sa pananampalataya at sa salita. Mabuhay kami ayon sa iyong kalooban, magpatuloy kami sa kapayapaan at manatili kaming ikaw ang aming kasama na Diyos na tutulong sa bawat iya sa amin. Sa magitan ng iyong mga kinakasangkapan at mga anak sa bawat dako, ay isang bayan lugo kami na nagkakaisa sa paghanap ng dakilang kaluwalhatian, sa pagsisikap na maisagawa ang iyong kasiyahan, ang maglingkod sa iyo ng buong katapatan hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos na dakila na dumidinig ng aming mga pakiusap. Po iyong tulungan na palagi sa aming mga paglakad. Nabubuhay po kami sa isang panahong mapanganib, sa isang panahon na puno ng ligalig, ng mga karamdaman at kahapisan at kalumpayan, kabiguan at kakulangan sa buhay na ito. Ngunit ikaw ang may sabi, dakilang Ama, na sa luwang paraan ay di mo po kami pababayaan at hindi mo po kami pagkukulangin. Lubusin mo na po sana ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin na aming matanaw at makita, na palagi ang halaga ng magtitiis hanggang sa wakas. Kami naman ay iyong mga lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano man pong hirap ang aming danasin o pagsubok ng buhay ang aming marating, ay mga anak mo lamang po kami na maghihintay na sa pagbabalik ng aming Panginoon ay malulubos ang aming kagalakan, sapagkat kami mabubuhay magpasawalang hanggan. Dakilang Ama, tulungan na rin po
ang lahat ng iyong mga anak na nagtataglay ng mabigat na karamdaman. Ang karamdaman at sakit sa kanilang katawan. Sa aming mga sisid ng lupa na nagpapabigat ng aming mga pakiramdam. Hindi sa ikaw ay aming pinag-uutusan, kundi kami namamanhik na lakip ang lubos na pakikiusap ng bawat lakas at buhay at hininga at pagkakataong na ipinagkakaloob po sa amin ay amin lang po magagamit sa patuloy na pag-awit, patuloy na paghahain sa iyo. Ang mga araw ng buhay na iyong ibibigay ay magugugol namin sa isang malinis at tapat na paglilingkod. Kung kaya't dinggin mo na po, Panginoon, ang aming pakiusap sa kalagayan ng aming mga kapatid. Kapatid na Luz Liminda Santiago, kapatid na Junior Santiago, kapatid na Loyola Manggubat, kapatid na Leon Suron, ang mga manggagawang may kaedad na sa buhay, ang kapatid na Pilisa Cebu, at lahat ng iyong mga anak, hindi lamang sa kanilang karamdaman, kundi sa kanilang katandaan, ay yakapin po silang palagi, hapulusin ng kanang kami ng iyong pagkapala sa pagkikawang Diyos ng mga gamot na gumagaling ng lahat ng aming mga karamdaman. Sa pamagitan ng iyong salita'y kami gagaling. Sa pamagitan ng iyong mahimalang kamay ay makararanas nakaginhawahan ng iyong mga anak sa bawat dako, maging ang mga alipin na pong nagdadalang tao sa kanilang sinapupunan ay biyayaan mo rin po ng maginhawang pagkisilang ng kanilang sanggol upang dito po sa silong ng langit ay magkapatuloy kami. Ano man ang aming kalagayan sa buhay na ito, ano man ang aming nararamdaman, ano man ang aming mga sitwasyon ng aming pamumuhay, sa kahirapan at sa kaginhawahan, ay mga alipin lamang po kaming mananambahan sa iyong banal at dakilang kaitaasan. Dakilang Ama, sa oras na ito ay darako po kami sa biyaya ng kabuhayan na pagkain ng aming mga kauluwa, ang salita na aming pagkasama-samahan sa pagkakataong ito, loobin mo po na padaluin sa amin ng iyong unawa, sa magitan ng hamag mong kinakasangkapan, saligan ng aming pananampalataya, ang aklat ng buhay na siyang aming pagkasama-samahan. At ito po'y magkaroon ng bisa sa aming mga puso. Iwaman kami sa katalinuhan at lumakas kaming palagi sa pananampalataya. Sapagkat ikaw ang may sabi na lahat ay aming magagawa. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa bawat iya sa amin. At sa tuwing aming lalasapin ang tinapay at ang tubig na umaagos mula sa kabuhayang walang hanggan, ay hindi lamang namin inaalala ang kahalagahan ng aming kamatayan ng aming Panginoon, kundi ito'y aming ipinagdiriwa na aming naaalala na ang kamatayan ay pasimula ng isang panibagong pag-asa at paglaya mula sa mga bagay ng buhay at isang pag-asa sa kanyang pagbabalik ay malulubos ang aming kagalakan sapagkat sa isang takdang panahon na iyong ihahatol at iyong ipapasya ay makakapiling kami ng aming Panginoon upang mabuhay magpasawala hanggan. Maasa kami, Panginoon, ng iyong pagkapala, badal na bendisyon at pagliligtas ay patuloy mo igagawad sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng aming pakiusap na bunga ng pananampalataya ng iyong mga anak ay dagdag mo na pong ipagkakaloob. Ang lahat ng hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Napatuloy tayo, mga kapatid, sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito. Tayo po ay nasa lalong pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon. Wala iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At may ganito pong pahayag, ang bansang banal na kinaroroonan ng mga banal na nasa lupa, na naglilingkod at laging nagkapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, palibasa ngayon po ay anibersaryo ng ating mga kapatid doon sa dako ng Bulacan. Ito ay napili pong paksa para na rin sa kapakinabangan ng lahat at para na rin sa pagsabang pasalamat ng ating mga kapatid sa dakong iyon. May paman, meron din po tayo mga kapatid na naghahain ng pasalamat. Ang ating kapatid na Willie B. Santiago, nagkapasalamat sa Diyos sa mga kapayapaan at kapartagan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ating mga kapatid na sila kapatid na Rickson Signo, kapatid na Evelyn Signo, kapatid na Princess Sophie Signo, at kapatid na Priscilla Signo, na naghahandog ng pasalamat sa dakilang Diyos dahil sa makagandahang loob, kaligtasan
ang pagkapala sa kanilang buong pamilya, kalakip ang pasalamat sa pagsapit ng kaarawan sa laman ni kapatid na Evelyn Signo ko. Happy birthday po kapatid na Evelyn. Ayan din po si kapatid na Mark Jason Jagonoy, si kapatid na Reslyn Jagonoy ay lakip na handog pasalamat sa Diyos sa buhay dahil sa pinagkalooban sila ng isang sanggol. Ito pong sanggol na ito ay nayari po sa IDB in the Barracks. Sa loob ng 7 taon na kanilang pagkasama ay nabuo sa ilang ang kanilang matamis na pagsasama na malayo sa kanilang pamilya sapagkat siya po ay nagdadalang tao at nalapit sa panganak sa buwan ng Oktubre. Dahil sa kahabagan at kaligtasan at sa biyayang patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa kanilang buhay. At ang ating kapatid na Rian Jane Mendoza ay nagkapasalamat sa Diyos sa ikatlong kaarawan ng kanilang anak. Pangalan po ng matay si kapatid na Rian Jane Minjola. Kapasalamat po ang kanyang sa gabay ng kanyang buo pamilya sa panguna ng kanyang mga magulang. At sa ngayon po sa ating paksa, lagi po tayo nagpapasalamat. Bakit lagi? Sapagkat ito'y ating tungkulin. Sapagkat hindi po nauubos ang maraming biyaya at mga pagkapala ng Diyos sa ating buhay. At sa atin pong laging pagkapasalamat sa Diyos, ito po'y isang karapatan, tungkulin, nagampanin ng kanyang mga lingkod na nasa loob ng tinatawag na bansang banal. Bansang banal na kinaroroonan ng mga banal na nasa lupa. Layunin po ng pag-aaral na ito na ipaunawa sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng God's nation o holy nation. Ano po ang ibig sabihin ng nation? Ang nation po ay isang entity. Binubuo po siya ng mga tao na nagtataglay ng isang kaisipan, ng isang kalagayan, ng isang pamamahala, ng isang pag-asa, ng isang adhikain, ng isang pangarap, ng isang paglalakbay into destiny sa isang kapalaran. Ngunit, ang bansa pong ito ay hindi karaniwang bansa. Ayon po sa ating pagkakaalam ay may 2 uring bansa. Bansa sa pamamagitan, nation in accordance with the blood or clan. Bansa sang-ayon sa kanyang pinag-ugatang lahi o tribo. Tulad ng bansang Pilipinas. Tulad ng mga bansa na ating nakikita at naririnig at nauunawa sa palibot ng buhay ng mga tao. Bansa na pinagmulan ay ang lahi by means of blood and genealogy o ang pagsasalin-salin ng lahi sa pagdami ng tao ay nakapaloob sila sa isang border, sa isang palibot na yun ay definisyon ng kanilang pag-aari ng isang lupain. Isang lupain na merong gobyernong umiiral at merong mga mamamayang nakikibahagi sa proseso ng pamamahala o tinatawag na bansa. At may isang uri po ng bansa na nagiging bansa sapagkat natitipon ang mga tao, nagkakasama-sama ang mga tao, nabubuklod ang mga tao, not by the order of clans or tribes or blood, but by the order of law. Nabubuo sa pamagitan ng pagyakap sa isang kautusan na taglay ang isang pag-iisip. Ang uri po ng bansa meron tayo ay not by blood, not by clan, not by the borders of our land, but by the authority
of the law. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng batas. Mga kapatid, o umiiral na tipan na pag ikaw ay nakabilang doon, kahit ikaw ay lahi ni Dato Puti, ikaw ay lahi ng mga taga-ibang bayan, may karapatan kang mapabilang sa bansang banal. Tayo po ba lamang sa Pilipinas ang bansang banal? Hindi po tayo. Mga kapatid, tayo po'y nakabilang sa bansang banal na binabanggit ng banal na kasulatan. Meron bang pagtukoy sa Biblia tungkol sa pagkakaroon ng bansang banal? Dito po sa lupa, sa aklat ng unang Pedro 2 at ang talata po ay 9, pakinggan po ninyo at ganito po ang nakasulat. Datapwat kayo ay isang lahing hirang, a chosen race. Kasi po ang lahi na binabanggit dito ay lahi ng Diyos. Pag tinignan po natin, lahi tayo ng Diyos. At isang makaharing pagkasaserdote, pansinin po natin ang structures o struktura ng gobyernong ito, ng bansa pong ito, ng pagsasama-sama pong ito, ng kalipunang ito ng mga taong napisan not by the order of the blood, but by order of the law. Makahari, pagkasaserdote. What is makahari? Maka-Diyos. Pero in a real meaning, ang isamin po sa English, royal. The royal priesthood. Ang kalagayan po ng bansang ito ay royal priesthood. Meron po tayong struktura ng gobyerno, meron po tayong hari. Sino ang ating hari? Hindi po siya inihahalal. Siya po'y inilagay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang hari na mga hari, ang kings of the kings, sa makagbagay ang ating Panginoong Hesukristo na ang uri po ng kahariang ito'y kaharian ng mga pari. Kaya sa ating pong organisasyon, pansin natin, wala tayong eleksyon. Wala tayong pagpili o binobolang raffle kung sino ang mapili doon ay siya ang mamumuno. Kundi ang pagtawag sa atin, mananatili tayo sa Diyos sang-ayon sa kalagayang itinawag sa Kanya. At doon sa kahariang yun, na tinatawag na kaharian ng mga saserdote, dito po, tayong lahat ay mga pari. Si kapatid na Arnold ay pari, si kapatid na JC ay pari, kapatid na Aldo ay pari. Ang ating mga kapatid na nakikindig ay nasa uring pari. Si kapatid na Rickson at buo niyang pamilya ay mga pari. Kapatid na Mark Jason at Reslin ay pamilya na mga pari. At ang ating kapatid na Rian Jane ay nasa kalagayang pari. At kapatid na Willie Santiago ay nasa kalagayang pari. Sa pagtanong ang ibig sabihin ng pari, priest. At what is the duty o ano ang tungkulin ng isang priest? Siya po ay may hawak na insenso at ang hawak-hawak niyang insenso ay masarap na samyo na nakalulugod sa Diyos. Hindi ang insensong literal, kundi ang samyong nakalulugod na hinahain niya sa Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na pagpapasalamat. Paggawa ng mabuti at ang pag-abulay, huwag ninyong kalilimutan sapagkat sa gayong mga hain. It's an offering. It is a sacrifice of thanksgiving. Ang Diyos ay totoo. Nalulugod ang ating mga awit, ang ating mga panalangin, ang ating pagkapakababang loob, ang ating pagtulog, ang ating pagmamahal sa ating kapatid, ang ating pagkapakababa ay larawan ng mga saserdoteng naghahain sa Diyos
Bakit po? Sapagkat itinuring silang kaanib at sangkap ng banal na bansa. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ang gagawin? Upang ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kaliliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kalimanagan. Kaya dito po, anumang blessings na meron tayo, mga pag-aari na meron tayo, mabuting bagay na meron tayo, hindi natin ipinagmamalakihan sa gana ng ating mga sarili, kundi ang mga pagkapalang ating tinanggap ay ibinabalik natin sa Diyos ng langit, sapagkat siya ang karapat-dapat na alayan ng pagkilala, pagkaparangal at pagkapasalamat na larawan ng paghahayag ng karangalan ng Diyos. Sabi nga po, to God be the glory. Ang nangyari po sa tao, umaasenso, yung mayabang. Gumaganda ang buhay, nakalilimot. Hindi po yun ang kalagayan ng isang bansa. Kaya po, ang bansa pong ito ay, ilan ba tayo? Baka sabihin sabi ka, pastor, bansa raw sila, iilan lang sila. Oh, hindi po tayo iilan. Marami po tayo. Bakit? Sa Pilipinas, makikita mo, ilan lang. Pero pag pinagsama-sama po ito ng Diyos, sa huling araw, ang sabi niya, nakita ko ang bilang nila 144,000, may pangalan niya at may pangalan ng kanyang ama na nasa kanilang mga noo. Ngayon, nung makita ni Propeta Juan o ni Apostol Juan, kung saan nagsisipang galing ang mga taong yun na hinirang ng Diyos, para humarap at makasama ng ating Panginoon. Mga kapatid, ay meron bang pahayag ang apostol? At ang sabi niya ay, pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga angkan, sa mga bayan, mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nangararamta ng mapuputing damit at mga may palma sa kanilang mga kamay. Kaya ang bansa po ng Diyos, mga kapatid, not by blood, but by the order of the law, yung po nakabahagi sa kautusan ni Kristo, mga Hudyo at mga Gentiles. May subsection po yan. Section of Jews, yun po ang kalahi ng ating Panginoon Kristo, at mga Hintil. Ang mga Hintil, ang tinatawag po sa Biblia ng mga Hintil, mga taong walang dugong Hudyo. Ano po tayo mga tao? Ano tayong lahi? Lahing Philippines. Lahing Pilipino na ipinangalan sa hari ng Espanya na si Felipe. Mga Pilipino. Natawag na mga Kastila ay mga Indio. Indio raw tayo, hindi naman tayo Indian. Hindi tayo Indian, hindi tayo Indio. Tayo'y maharlika. Sabi nga ng Presidente Marcos, tayo'y maharlika bago sila dumating dito. Yung mga inuno po natin na nasa gilid ng ilog, ng mga taga-ilog, pag ngumiti, may ginto sa ngipin. May ginto po Nung dumating sila pagkapaya dito, nakita nila, di alahas. Ang mga Cebuano, mga nakatatuyan, pero tindi ng alahas. Kasi po, ang lupaing Pilipinas na tinatawag ng mga incheck na mai ay ang bundok ng ginto. Na nung bandang huli, tinawag nilang Mina de Oro. Lumakas ang kapangyarihan ng Espanya sa Europa sapagkat nagmina sila ng mga ginto dito sa Pilipinas na kung tawagin Mina de Oro. Kaya yung Pilipinong incheck, hindi kayang talunin sa yaman. Bibili niya ang malampaya, bibili niya lahat ng telecommunications sa Pilipinas, bibili niya ang Shell. Bakit? Alam niyo po kung anong puhunan? Ang puhunan po niya ay ang gintong hinuhukay doon sa Mindanao. Ang tawag sa lugar na yun. Meron doon minahan ng ginto.
pag nilabas ng ginto yun, ay tunay-tunilad ng ginto sa loob ng isang linggo. Hindi mauubos ang yaman. Kaya ang Pilipinas po ay isang bansa na within this country, mga kapatid, ay merong mga tao ditong isinangkap ng Diyos. Mga kapatid, not by politics, but by the religious organization. Kaya tayo po, dalawang bansa natin, hindi ba? Sa political entity, Pilipinas tayo sa bansang Pilipinas. Pilipino tayo sa bansang Pilipinas. But by the religious, spiritual nation, mga kapatid, tayo po'y bahagi ng bansang banal na pag pinagsama-samay, kasama ka sa bansang banal. Hindi lang tayo. Sapagkat nakita ni Apostol Juan, nato ika ang 144,000 mula sa angkan ni Israel. Pero hindi lang ika yun ang nakita ko. Meron pang mga Pilipino na may tatak ng noo sa noo na pangalan ng Diyos at pangalan ng kanyang anak sa kanilang mga noo na nakabahagi doon sa pagtatatak sa bansa ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan ang ating belief. Hindi po yung sinasabi na rarambol ng konting Katoliko, kukuha ng konting iglesia, hihingi sa ilang protestante, kukuha sa ilang born again. Hindi po. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin ng isang bansa, sabi nga ng presidenteng nakaraan na kung tawagin niya ay nagtatag ng tinatag na bagong republika, isang bansa, isang diwa. Hindi ka pwedeng maging isang bansa kung ang layunin pabagsakin mo ang bansa mo. Magiging isang bansa ka sa pagtagalay mo ang isang pag-iisip na binabanggit po ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Efeso, kung paano ipinakita yung kalagayan ng isang bansa sa aklat ng Efeso. May isang katawan, isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya kung dito man sa Pilipinas ay nakabilang tayo sa tatak IDBCJ, ang ibig sabihin lang nun, hinirang niya tayo sa loob ng kanyang banal na bansa. Tayo lang po ba ang mailigtas? Hindi lang tayo. Tayo lang na mga Pilipinong IDBCJ na nabilang dun sa bansang tinutukoy. Bakit po? 33:12 na aklat ng awit ay pakinggan natin. Ganito ang nakasulat at maliwanag ang pahayag ng banal na kasulatan. 33:12. Kapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Kaya po may pagpili hindi pwedeng rumble kahit sino na lang. Sapagkat yung pagpiling ginawa ng Diyos, pinili niya yung kumilala sa Kanya. Pero yung hindi naman kumilala sa Kanya, walang kamunasan yun. 79:6 na akalat ng awit. Ganito po ang ating mahisiguro. Mga kapatid, 79, ang talata po ay 6. Ibugso mo ang iyong pag-iinit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Kaya mga kapatid, itong political governance sa daigdig, babagsak po ito. Iyang mga bansa. Kaya nga, ginawan po ako ng assignment ng kapatid na Ruel, gawin ko raw yung teksto tungkol sa kampamento ng mga banal. Sa susunod na buwan po, ilalabas yan. Yan pala'y mga bansang magsasama-sama sa Valley of Judgment. Sa final judgment ng Diyos, yung mga bansang yan, na hindi kumilala sa Diyos, ay sabay-sabay nalalamuyin ng apoy para ihatid sa apoy na parusahan sa huling araw. Ang tangi lamang maliligtas
ay ang ang bansang banal na tinatawag na Camp of the Saints, na pinagsama-sama 144,000 sa unang bayan ng Diyos. Kasi hindi sila mauuna sa atin eh. Hindi sila mauuna sa atin sa langit. Kaya hanggang sa dumating si Kristo, narito pa sila sa lupa. Dinat ng buhay ay magkakasama dito po sa lupa, pagkasama-samahin ang mga banal sa isang dako na kung tawagin ay libis. Isang libis. Baka pa isang malapad na lupain dito sa lupa na kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa paghihintay sa paggaba ng isang bagong kaharian na ating lilipatan nagpasawala hanggan. Ngunit ang mga bansa pong ito na nakapalibot doon ay hihiyain ng Diyos sapagkat sila'y mga bansa na ang kanilang Diyos ay larawan na binubo at larawang ginawa ng kamay ng tao. Gaya ng sinasabi sa pasyon. Lalong dakilang sala ng tanang anak ni Eva. Anaki idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Nag-aalaw ka ba na ng pasyon? Hindi ko makuha yung tono eh. Pero malapit na. Pwede mo na mapag-aaralan mo yung pasyong mahal na yan na sinulat ni Padre Mariano Pilapil, isang batikang Makata. Yan pala nagturo kay Balagtas. Teacher pala niya si Padre Mariano Pilapil na nagsabi, lalong dakilang sala ng tanang anak ni Eva, anaki idolatria. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang pinaniwala ang Diyos ay larawan, kayamanan, kapangyarihan, na pag-aari. Ang kanilang kinikilalang Diyos ay salapi. Mga kapatid, may mga bansa na nagiging walang kabuluhan. Ang tawag po ng 4:47 na aklat ng Isayas. Pakinggan po natin. Lahat ng mga bansa ay parang walang anumang sa harap niya. Nangabilang sa kanya na kulang kaysa sa wala. Nothing. Walang kabuluhan. Kaya po napakahalaga ng kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi po dapat masayang ang panahon na ating iniral, na ating tinaglay sa daigdig na ito. Sapagkat sumampalataya po tayo na tayo po yung mga taong nasa loob ng bansa ng Diyos. At paano po natin masisiguro itong mga tao nasa loob ng bansa ng Diyos? Juan 11:52. Basahin po natin at ito po ang nakasulat. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Ano po ang sabi ng Biblia? Katipunan ng mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Ano ang kahulugan po nito? Anong ibig sabihin po nito? Ang utos ni Kristo sa mga apostol, humayo kayo sa buong sanglibutan. Hanapin ninyo ang mga tupang waglit na wala pa sa kulungan. Pagkatapos ng digmaan ng 70 taon, nangalat ang mga Hudyo na lingkod ng Diyos. Nakarating sa iba't ibang lugar, nakarating sa mga lugar ng Asia Minor, ng Europa, ngunit naging malungkot ang kinasapitan nila doon. Hindi dahil sa sila'y nalungkot sa kawalan nila ng pananampalataya, naging malungkot sapagkat namatay sila sa kamatayang pagkamartir. Namatay sila sapagkat pinatay sila ng mga bansang kanilang pinaroonan. Ngunit, ang layo ng Diyos ay hanapin din ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat para matupad yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Juan na meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito, hindi kasama sa 144,000. Kasi sa pangangaral ng ating Panginoon Jesucristo na nagtapos po ang bilang ng maliligtas na Hudyo, kasi si Kristo ay Jews. Siya ay isang Hudyo. Si Apostol Pablo ay Hudyo. Lahat ng mga apostol ni Kristo ay Hudyo. Hudyo sa lahi.
hindi Hudyo sa batas. Kasi pwede ka maging Hudyo kung i-adapt mo ang batas ni Moises. Pwede ka maging Hudyo. At yun po ay privilege nung unang panahon. Pero yung mga Hudyo sa lahi na tulad ng ating Panginoong Kristo, ang bilang po ay 144,000 ay natapos po ang kanilang bilang. Bakit po? Paano yung kanilang mga anak? Paano ang kanilang mga apo? Paano ang kanilang lahi? Natapos po ang lahi nila. Bakit? Sapagkat ang mga kaanid doon panahon yun na italikod. Papasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magkapatawad sa kawan. At marami rin sa kasamahan din ninyo ay itatalikod. Yung hindi naman na italikod, ano po ang nangyari? Pinapatay. Hinugutan ng ulo. Minasaker sa kanilang mga dakong sambahan. Hindi na pinahintulutang sumamba sa Diyos. Mangyari kaya uli yan? Pag nagtuloy po yung variant na yan, virtual na. Lahat. At pag virtual na lahat, hindi ka nakatitiyak na yung sumasamba ay sumasamba nga. Meron bang ako po ikakapay na rati sumasamba. Pero naglalaba pala. Sumasamba ba yun? Ako po ikakapay na rati. Check do sa record. Pero nakahiga habang nanonood. Paano nanonood ng TV? Iharap nyo ang inyong mga sarili na isang haing buhay. Banal! Hindi nga nagkaroon ng pagkakataon makaparito kayo sa dakong banambahan, pero nasa dakong tahanan ay humaharap kayong banal na tulad ng ating mga kapatid na nagkapasalamat sa oras na ito at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya, ang nangyari po sa mga lingkod na ubos. Kaya yung hula na meron siyang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat, yun po ang sinasabi ni Kristo at nakita ni Apostol Juan, Panginoon, eto pa, hindi lamang ang iyong mga anak na 144,000 sa lahi ng mga Hudyo, ay eto pa, ay isang di mabilang na sino man. Saan ito nagsipanggaling? Ito po'y nagsipanggaling sa mga bansa. Ang iba'y galing sa Pilipinas. Ang iba'y galing sa malayong bansa na nakakilala ng iyong tinig at nakaunawa ng iyong salita na dati hindi mo bayan ay sila'y naging iyong bayan, naging bansa na iyong sariling pag-aari. At yan po ang karapatan, kalagayan, kinagilay po natin sa pagsasama-sama pong ito. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, 16 po ng Juan, naubos yung 144, hanggang doon lang nawala yung apo, patay na lahat sila. Kaya ang sabi ng hula, meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kailang diringin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan po ang nakakalap sa buong daigdig. Na nang dumating ang salita sa Pilipinas, ay nagtayo siya ng gobyerno na pangrelihiyon. Gobyerno mga ngasiwa sa kapakanan ng mga kapatid na nasa lupa, di sa stress ng awit. Pakinggan po natin tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag na kinalulugdang kung lubos. Paano po nalugot ang Diyos sa mga banal na ito na nasa lupa? Basahin po natin sa aklat na 2 Korinto 9:12. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito, naglagay ang Diyos ng pamamahala. Sapagkat sa isang pagsasama-sama, mga kapatid, kung walang able leaders, kung walang able adjutants, kung walang able lieutenants, kung walang able officers, mawawasak ang kilusan, mawawasak ang isang pagkasama-sama, mawawasak ang isang gobyerno, mawawasak ang isang tahanan sapagkat walang magulang mangasiwa at mag-iintindi ng kanyang mga anak. Ay, mga anak, minsan nakakalimot sa magulang. Pagpatay na magulang, nanay! Pag mo ikaw iiwan! Hinihimatay pa.
pero hindi na unawaan na nabubuhay yung halaga ng pamamahala. Leadership. Pamamahala ay napakahalaga. Mga kapatid, pag walang mamahala, wala pong mangangasiwa. Gaya ikasil ng mga tupa na nagsisipangalat. Gaya ng mga pastor na walang mag-aalaga. Di ba may awit tayo? Ang buhay ko noon ay gaya ng tupang ligaw. Oh. Ano pa yung kasunod nun? Yun ang tupang ligaw, di ba? Nakakalimutan po ako sa mga awit natin. Marami kasi tayo awit eh. Kaya sana magsikap tayo. Yung buhay raw natin, gaya ng tupang ligaw, na nasa, nabubuhay sa parang ng kawalan ng pag-asa. Kaya mahalaga po ang leader. Kaya ang leadership po sa atin, ang pangasiwa, tuloy-tuloy po yan. Merong hierarchy of leadership. Wala kay Kapatid Ruel, nandiyan ang mga pastor, sa bawat tahanan, mga kapatid, nandiyan ang magulang. Pagkatapos po ng pagsambang ito, hindi namin alam ang ginagawa ninyo. Pero sumunod kayo sa inyong mga magulang. Humingi ng payo sa inyong mga magulang. Huwag kayo magsasariling payo sa inyong sarili. Igahalang ninyo ang inyong mga magulang na siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Yan po ang batas eh. Mahalin natin ang ating mga pinuno, mahalin natin ang ating mga leader, mahalin po natin ang ating mga tagapamahala. Sapagkat sila po ay liwanag at tanglaw sa ating buhay at sa ating pagkasama-sama. Yan po ang halaga ng organisasyon, may mga ngasiwa na magkataguyod sa pangailangan ng mga banal. Nagsanay din naman sa gaway, pagpuri at pagkapasalamat. Kasama ang mga banal na kapatid, 3:1 na aklat ng Ebreo, pakinggan po natin. Kaya nga mga banal na kapatid, may mga may bahagi sa pagtawag ng kalakitan. Inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Maaari itanong, hindi mo ba 12 apostol? Bakit po si Jesus apostol pa rin? Bakit si Jesus sa talatang ito'y tinuturing na apostol? Sapagkat ang ibig sabihin ng apostol ay alagad. At ang kanyang kalagayan ng pagka-apostol sa isang saksi. Ang saksi nakakita at nakarinig. Siya po ba ay saksi? Si Kristo po ba ay saksi? Siya po ba'y saksi ni Jehovah? O saksi ng Diyos? Kaya maaaring si Kristo lang ang iisang saksi ni Jehovah. At ang lahat ay hindi pwedeng maging saksi ni Jehovah. Bakit? Nakita mo ba ng lalangin ni Jehovah? Kasi Jehovah is a transliteration of Yahweh. Pero mas tamang gamitin ang salitang Yahweh. Karena malaunan ay ang Yahweh. YHWH sa naging Jehovah. Ang ibig sabihin ni Lord. Pero siya saksi ni Yahweh o saksi ni Jehovah. At bilang saksi ay meron siyang pinatutunayang kanyang nakita at kanyang narinig. Ang sabi ng madalang kasulatan, mga bagay kang ito, isinusulat ko doon po sa na saksing tapat at totoo ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Yan po yung kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Siya po'y nasa uring saksing tapat at totoo. Bakit siya saksi? Nakita niya ang paglalang ng Diyos. Narinig ako nung kanyang gawin ang mga bagay ng una. Gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Kaya po, isipin natin. Kasi po, pag nakalimutan natin, kasi ang gaya po na sinabi ko, ang isip, ang siyang kapangyarihan na magdadala sa atin sa mabuti. Pag nag-isip ka ng puro kabusita,
mabubuwisit ang buhay mo. Ha? Matawag ka, magagaya ka sa mga tao bulisik. Sa mga taong buwisit. Ang inisip mo puro kabusitan. Ang isipin mo, ayan yung maganda, puro maganda lang. Ha? Magandang pananalita, marilag. Di ba? Istingin niyo po yung magandang dilag. Pag tingnan niyo, ang gandang tingnan, di ba? Malinis, marangal, maayos, maganda. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Imelda Marcos, siya raw ay mahilig sa mga bagay na maganda. Kasi pag ang isip mo ay sa mga bagay na maganda, beauty, mga bagay na maganda, pwede ba umorder nung napakaganda nun, magkano ba yun? Isang kahong tinapay na ang itsure, sunflower cake, doon sa nilikha ni by Zizi. Frost by Zizi, magkano ba yun? Ganda yun pangregalo yan. Halagay pag nagbigay ka sa, pag nagbigay ang isang binata si sandalagan nung offer na yun, na cake, by Frost by Zizi, palagay ko ano yan? Sasagot ng oo sapagat hinain mo ng tamis ng iyong pagkamahal. Tinanggap na ba yung offer ng Goldilocks? Kaya po, pag nag-isip ka ng mga bagay na maganda, isipin mo lang ang bagay na maganda. Isipin mo ang mga bagay na positibo. Isipin ninyo, mga kapatid, ang apostol at dakilang saserdoting si Jesu Cristo, si Jesus. Kasi pag inisip po natin ito, ano po ang maging kalagayan natin? Magagaya tayo sa mga banal na kapatid. Sapagkat pag inisip natin, magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot. Ang mga panahon ay malapit na. Sabi ng Biblia, mayroon pang isang natirang sabat sa bansa ng Diyos. Mula ng magunaw sa panahon ni Noe, mga kapatid, dumating ang panahon ni Abraham, hanggang sa dumating ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, at hanggang sa dumating sa panahon natin, tayo po ay umiiral sa ika-6,000 taon. At sa ika-7 araw ay mamamahinga ang lupain. At ang pamahinga pong yan ay ang sinasabi sa aklat ng Oseas, pagkatapos na 2 araw ay muli niya tayong bubuhayin, at sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. Kaya po yan, mga propesiya po yan. Kaya hindi mo maintindihan to kung isa ba to sa salot na ibinubuhos ng mangkok ng Diyos, ng mangkok na dala ng mga anghel. May malaking mangkok na ibinubuhos daw sa lupa, ang tabak, ang salot. Hindi kaya ito na yan? Babaksinan ka. Ang alam ko sa vaccine, pag nabaksinan ka na, hindi ka na magkakaroon yan. Di ba? Anti-polio vaccine, hindi ka na magkaka-polio. Anti-rabies. Yung rabies mamamatay. Ngayon po, ang vaccine hindi pinakikinggan. Yung pare na nabaksinan, 2 beses na nabaksinan, siguro baka hindi nag-ingat, patay. Anong vaccine yun? Ang sabi ng gobyerno, hindi ka, pag nabaksinan ka, hindi ka basta-basta tatamaan. Magkakaroon ka rin. Bakit hindi gumawa ng vaccine na hindi ka na magkakaroon? Pahigpit po ng pahigpit. Mayroon Delta, pero sabi ni Dr. Fauci, hindi lang Delta, meron pa na parating. Na naginip nga po ako. Ang nakita ko sa panaginip, hindi Delta, kundi Gamma. Gamma variant. Baka sabihin po na nakikinig, mapanagipin kay pastor na yan. Sa Biblia po, pag mapanaginipin, sinisiraan na iban na masamang tagapagturo. Hindi po, napanaginipan ko lang yung variant dahil nga may Delta. Hindi po ang nangyayari. Ang buti na Nueva Ecija, si Governor, nung August 1, ipinahasarado niya Nueva Ecija. Nagreklamo lang yung mga businessman kasi yung nagka-transport ng goods,
ay hindi makapasok. Kaya ang ginawa niya, ngayong asa 6, pinapasarado niya, bawal pumasok dito ang walang antigen, walang RPPT test, walang vaccination card. Kaya si Kabanda Rubino, kababaksin eh. Kasi, para yung passport mo, pagpasok mo sa bansa ng Nueva Ecija, pagpasok mo sa mall, pag wala kang vaccination card, natakot nga eh, yung mga Pilipino, sabi ng Pangulo, pag wala kang vaccine, hindi ka makakuha ng ayuda. Di ba nangyayari sa bansa? Ito na ba ang bansang ideal? Ito na po ba ang bansang kadluan ng pangarap at ang tinatawag na land of the free? O ang bansa ng mga taong malaya? Ang bansa na kung saan ay bubukalan ng gatas at pulot? Bansa na walang paghihirap at walang pagdurusa? Aling bansa ang hindi nagdurusa? Aling bansa ang hindi nakararanas ng hirap sa kabila na meron silang modernong teknolohiya? Lockdown ng Australia, lockdown ng Israel, lockdown ang mga bahagi ng India. Sa India po, hindi. Kaya yung Okta, ang ganda nung nila, yung data science nila. Pag sinabi nila nito, pag hindi mo pinakinggan yon, late pa nga eh. Talagang 12,000 eh. 10,000 mo kahapon eh. Mga kapatid. At ang masama dito sa Delta Neto, wala siyang simptom ng pagkalagnat. Sakit lang ng ulo. Pag sumakit ang ulo mo, ang tawag sa iyo, suspect ka ng barya. At hindi mo alam. Kaya po, wala tayong magagawa sa ganitong sitwasyon, mga kapatid. Sapagkat hindi po ang ideal na bansa. Hayaan po nating dumaloy ang panahon sa ating buhay, o ano ang maaaring kaharapin. Pero huwag po tayong matakot. Matakot tayo sa Diyos. Doon lamang tayo matatakot, sapagkat sa Diyos, tayo po'y ginawa niyang bansang banal na may takot sa Kanya, na maghihintay, sabi nga, ng katubusan ng bawat iya sa atin. Ingatan lang natin ang ating mga sarili, bagat wala tayong takot sa maraming bagay, ingatan natin sapagkat mahal magkasakit. Bawal magkasakit. Sapagkat pag masok ka sa ospital, dapat meron kang 1 million pesos. Secured 1 million para sigurado magagamot ka ng maayos. Kaya hirap na ng ating panahon. Kaya itong bansa ng ating kinaroroonan, ito na ang ating mahalin, kapag ito'y maghihintay ng isang mabuting kalagayan, ang bansa pong ito, ang bansang iglesia ng Diyos na buhay, kay Kristo Jesus 1:1-2, nakalat na unang Korinto. Ay, ito pala, mga takot kayo sa Diyos, 24:9. Kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na natatakot sa Kanya. Kaya mahalaga po ang pagkatakot sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ang pagkatakot sa Diyos ay lumayo sa kasamaan at sa kapalaluan at sa kayabangan at sa kahambugan. Ang pagkatakot sa Panginoon, pagtanim, alisin mo sa iyo ang kasamaan, ang kapalaluan, ang kahambugan, at ang masamang bibig. Sapagkat bawat salitain ng tao ay ipagdurusan niya sa huling araw. Yan po ang pagkatakot sa Diyos. Kaya maging magalang po tayo, maging payapa po tayo. Umiwas po tayo sa mga bagay ng kahambugan. May mga pulis Santa Rosa, nadekot ni General Ilyasar. Dito nabuo yung mga mga kulokoy na yun. Mga miyembro ng Intel, pumatay ng Muslim. Dito nila nabuo yung mga Intel sila, pagdating nagsama-sama sila, dito nila ginagawa ang kanilang karahasan. Yung babaeng Muslim ay babae and sell o nag-online ng alahas, halaga 50,000. Pinatay nila dito. O yun, nandun sa krame, binubugbog doon. Naadalin na sa Bagong Diwaya. Pag nila sa Bagong Diwaya, ubos yun sa mga Muslim doon. Yung mga kulokoy na pulis na yan.
galing Santa Rosa, di ba? Then punta sa iba't ibang lugar. Mga dagang dingding. Ang ranggo ay mababang ranggo, pero kung gumawa ng masama ay talagang walang takot. Parang ganyan po ang daigdig. Ang mga bansa at ang mga pinuno nito ay naging marahas, naging palalo, naging makasarili. Ang utak ay utak pulbura. Ang utak ay salapi. Marami pong gusto mamuno. Sa ating konstitusyon, public service is a public trust. Pagtitiwala, ibibigay mo ang buhay mo, isusuko mo sa mamayan, ang iyong pagkatao, ang iyong pagod at ang iyong magagawa, alang-alang sa kanilang ikagagaling at ikahuhusay. Hindi po ganoon ang pamamahala sa isang bansa. Kahit sa Amerika, kahit ang Communist Party of China, na ginamit nila ang karukhaan para umangat sila sa kapangyarihan. Pero nang ginagawa nila sa China, ang mga rural areas ay kinukuha nila ang mga lupain at ginagawa nilang malaking industriya. Yung mga bahay na malito sinisira ng Chinese political party. Dito sa Pilipinas, ang mga kawawang guerrilla sa bundok, namamatay ng walang awa, hasabog ng kanyon ng ating mga sundalo at sa ating mga infantry. Pero ang kanilang mga pinunoy naroon sa bansang malamig at umiinom ng masarap na inuming alak, habang nag-iisip na kanilang gagawin na mapamaraan dito sa Pilipinas. Ganyan po ba ang bansa? Saang bansa ka paroroon para sabihin mong siya'y sa Diyos? Maliban lamang po sa iglesia na ating pinagsama-samahan, spiritual na bansa. Ulit talata po na ating pag-aaral. Bakit? Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Sosthenes na ating kapatid. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Na nasa Corinto, sa mga advice, sa mga pinapaging banal. Kay Kristo na tinawag na magbanal, nakasama ng lahat na mga nagsisitawag. Saan dako? Magmumula ang mga taong tatawag sa Diyos sa bawat dako. Kaya kung dito man sa Pilipinas, mahigit 1,000 o 1,000 milya ang layo mula sa lupaing, bumangon ng katotohanan at bumangon ng katwiran at isinilang ang pag-asa ng Kristyanismo. Dito po sa bansang Pilipinas ay meron ding mga taong tumatawag sa Diyos at mga taong magkapasalamat sa Diyos at mga taong kikilala sa Diyos at mga taong natatakot sa Diyos at mga taong handa na maglingkod ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang bansang banal na kinaroroonan ng mga banal na nagsisikap na hanapin ng mabuting bagay para sa panahong darating. Sina kapatid na Erickson Signo at ang kanyang buong pamilya, sina kapatid ng Mark Jason Jagonoy, sila kapatid na Willie Santiago, sila kapatid na Rian Jane Mendoza, na nagpapasalamat, nalakit na pasalamat sa araw na ito, sa iba't ibang kadahilanan ng kanilang pasalamat. Kayo, mga kapatid, na nagsisitawag sa bawat dako. Dito sa Pilipinas, ay tayo, ang iglesyang sa Diyos. Bakit? Doon di kaya nakita ako, iglesia rin ng Diyos . Ang pangalan pa ngayon, Pascual Malanaw. Iglesia ng Diyos sa buhay din. Pascual Malanaw. Ay solo Diyos yun. Nakilala ba ang tunay na Diyos? Hindi. Doon po kayo nakakita ko yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 1922. Iglesia ba ng Diyos yun? Na totoo? Hindi. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay siya rin si Jesus. Paano naging ang Diyos ay naging si Jesus? Sa kanilang pangalan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi dapat kay. Kung ang Diyos ay si Jesus, dapat iglesia ng Diyos na si Kristo Jesus. Dating daan, hindi po sila ang iglesia ng Diyos. Dapat namatay si Surian, namatay na hindi nakabalik sa lupang sinilangan, namatay, na natakot sa kaaway na sa kanya humahabol. Nawalan ng saysay. Dapat walang naitayong malinaw na pananampalataya. Ang tawag nila ay mga kaanib. Hindi bansa yun. Katawagan yun.
Nicolas Perez, punong kahoy ng buhay. Chopilo Ora, Iglesia ng Diyos, 1922. Sugo raw na anghel na mandaragit. Mga kapatid, sila po'y lahat ay nabigo na ipinandigan at ipakilala kung alin at sino ang mga tunay na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Kay Kristo Jesus na sa pangunguna ng ating mga nakaraang pinuno, kapatid na Abilino Santiago, kapatid na Darilo Santiago, at sa kasalukuyan na isa pamahala ng kapatid na Ruel B. Santiago. Ito ang mga saserdoting nagsisikap. Kasama ang mga saserdote sa bawat dako na naghahain ng hain ng pasalamat. Sabi na Mark Jason, babae, naging anak. Diyan mo lang panganakin sa barracks. Asa mas mainam sa Nueva Ecija dahil dalawa ang record nila, tao sila dito ni membro sila ni Ria Vergara. Membro pa sila ng mga tinutulungan ni Umali at meron pang bago ngayon. May bagong lumilitaw na kilala dito sa Nueva Ecija na pangalan si Rian Cuevas. Batanggay niya, Cuevas din. Hindi naman talaga tayo dito, napangasawa. Rian Cuevas. Yan ang mga mag-uumpugang bato dito sa Nueva Ecija. Nagkapakita ng mga gaganda itsura, no? Totoo kaya yan ang itsura ng Brad pag sa actual. Di ba sa DepEd nakikita mo yung mga sa governor's office, punta kayo sa mayor's office. Talaga makikita niyo yung picture dito. Parang dating governor ng Bulacan na si Governor Alvarado, batang-bata. Edad pala siya 23 noon. Pero ngayon 80 na. Kaya binoboto. Sa actual hindi pala yun, naluluko yung tao. Kaya po, sa pagkakataon ito, mga kapatid, tawagan ko ang pansin ng ating mga kapatid na nagpasalamat, kapatid na Ria, kanyang magulang, Rian Jane, and Jola, kapatid na Rickson, pamilya, kapatid na Mark Jason, kapatid na Willie. At sa bisa po ng karapatan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral, tanggapin po ninyo ang basbas ng kanyang pagkapal. Palain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mga kapatid, tayo pisama-samang tumindig at mag-ukol ng maikling panalangin pagkatapos ng ating pag-aaral. Panginoon namin Diyos, among banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming napag-aralan ang gintong butil ng iyong mga katotohanan, loobin ho Panginoon naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso, aming pong malakaran at aming pong may sakabuhayan habang pinauutang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat Panginoon. Maraming salamat po sa karapatan na ipinagkatiwala mo sa bawat iya sa amin na hanggang sa mga sandali pong ito ay nagagampanan po namin ang mahalagang bahagi ng aming mga katungkulan. Ang katungkulan ng pagkapari na humarap sa iyo na isang haing buhay at kaaya-aya sa iyong dakilang paningin, na mag-alay ng mga hain ng pasasalamat at papuri sa iyong dakilang harapan. Ikaw ay aming dinadakila at niluluwalhati po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Dakilang Ama, patuloy mo kaming kupkupin ng iyong kanang kamay ng pagkapala. Patuloy mo pagalingin ang aming mga lupain, ang aming buhay, ang aming mga pagkatao. Maisip namin palagi ang kabutihan at kabanalan. Magkaroon kami ng banal na takot sa iyo. Humiwalay po kami sa kasamaan. Manatili po kami nakabilang sa iyong bansang banal na hinirang mo na maghahayag ng iyong dakilang kaluwalhatian. Patuloy kami makapagtiis sa aming pananampalataya. Sa patuloy na paglapit ng panahon ng wakas ng mga bagay, ay magtagumpay po kami at makaasa kami sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, narito po ang iyong mga anak na naghahain ng pasalamat sa pagsapit ng kanilang kaarawan, ng kapatid na Evelyn, kapatid na Rian, at kayo na rin ang pasalamat ng pamilya ng kapatid na Rickson, ang kapatid na
Mark Jason, dahil po sa tagumpay na ibinigay po sa kanila. Ganyan din po si kapatid na Willie Santiago, na hindi po maubos-ubos ang biyaya ng kabuhayan nagmumula sa iyo. Sa mga patuloy na pagkapalang iginagawa po sa kanilang mga buhay. Kami po'y lubos na kumikilala na may pagpapakababa na ang mga tagumpay na ito ay hindi mula sa aming sarili, kundi ikaw ang Diyos na nagsasabog ng iyong mga kagandahang loob. Ang maraming pagkapalang nagmumula sa iyong dakilang kapangyarihan mula sa luklukan ng away, sinasabog mo ang maraming kabuhayan at pagkapala. Kami naman ay patuloy na nakikinabang. At ito po'y tinatanaw namin isang malaking utang na loob na kung hindi dahil sa iyo ay wala kami. At hindi mo namin mararating ang mga tagumpay na ito. Kaya dakilang Ama, sa oras na ito, ang aming kapatid na ito ay patuloy na nagkapasalamat sa iyo at dinadakila po na naghahain sa iyo ng hain ng papuri, ng mga haing ukol sa espiritu na kalulugod sa iyong dakilang paningin. Tanggapin po ang kanilang mga lakip na pinakapasalamat at loobin mo, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan sa lahat ng araw at sandali ng kanilang mga buhay. Kaya na rin ang aming mga kapatid na nagdaraos at nakapagdaos ng anibersaryong pasalamat sa pagkakatatag ng kanilang bayan at lugar na makilala ang iyong mga katotohanan. Kami at sila na hindi lamang bansa lamang, kundi mga anak mong hinirang at pinili sa iyong banal na harapan. Ginawa po kaming kaharian ng mga saserdote, kinupkop ng iyong mga kautusan upang mapabilang sa iyong banal na bansa, upang kami naman ay iyong mga alipin ay magkaroon ng dakilang pribilehiyo na tanggapin ang iyong mga pangakong pagliligtas, ang iyong pangakong buhay na wala hanggan. Maasa kami, Panginoon, na dinidinig po sa iyong banal na kaitaasan ng aming mga pakiusap at tabanhi. Nabubuhay po kami sa maraming pangangailangan. Hindi man po masambitla ng ubid kong dila ang pangangailangan ng iyong mga anak, na bunga ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Dagdag mo na po ipagkakaloob ang lahat ng hinihiling po namin. Tanging pangalan po lamang at karapatan ng mugtong pong anak si Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatid tayo kasama-sama. Tumindig. Panginoon naming Diyos, Panginoon. napakasalamat po sa lahat Amen. ng hawak po sa aking mga kamay. Ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Gawin po sa ating magamit lamang po ng dakang pangasiwaan sa lalong kahayag. Lalaganap ng iyong mga banal na mga kapira na po makatawa po po Panginoon. Mga lalaki po lang nakasama po namin pupulit at kapira sa iyong kabanal ng Panginoon namin Diyos, napakabangalan ka po sa lahat. Labas po ang aming pagtitiwala.
Ang sa laki nito, gayon din ang mga nakayanang handog ng mga anak mo. Nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na sabong nakalulutod sa iyong kailangan. Matalalim po sana itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay. Dapat mo po kami tawagin tagapagmahal ng pangako kong buhay na walang Panginoon namin Diyos na mapapayang ka po sa lahat. Hindi po namin makalimutan ang dalangin sa iyo kay kami niyo mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain nito. Naway pagkakalooban niyo po sana kami Panginoon ng mga pagkakakita sa ngayon lamang po ng banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin ni Asang po sa aming mga buhay. At ito ay aming hihiling at pagsasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Doxologia, mga kapatid. Sa bisa ng karapatan ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral, naway tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pag-iligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, naway maghari sa ating mga puso, mula ngayon at magpakailanman.